Ano yung sinabi ni John Maxwell? We attract by who we are. And people kasi right now, people doesn't care how much you know. Wala na silang pakialam kung ano yung alam natin. People care if we care for them. Yes. Ang tao kasi, remember, hindi mo napansin kapag may inaalok ng business, people are not paying attention, di ba? Yes. Number one, nanay, tatay mo, kapatid mo, pinsan mo, ka-churchmate mo, kapitbahay mo, they don't care. Pero pag may resulta ka na kasi, pag meron ka ng resulta, kaya nga ako, pag meron akong binibuild something, yung pandemic, nag-build ako ng network marketing. Sabi ko sa churchmate ko, talagang I humble myself na lapitan siya. Lalo kung alam kong elite leader. So lalapitan, punta ko yun sa bahay, bibili ako ng pandesal, kape, may kasamang palaman. Sabi ko, bro, kaya kita pinuntahan ito kasi naniniwala ko sa'yo at alam ko na you're looking for this kind of opportunity. At the same time, kaya kita sinasama sa journey ko kasi kailangan kita sa simula. Kasi pag nakuha ko to, bro, ito yung maging resulta ko. Tapos kung kailan ka malalapit sa akin, build na ako, bro. So marami na akong dapat suportahan na leaders. Ang gusto ko, kasama kita sa journey ko. Ganun ako mag-approach before manong-mano. So hindi ko pa ginagawa yung content. Nagtatry-try pa lang talaga ako. Until such time na na-mentor ako ng isang magaling na content creator. Si Real Talkers, familiar po? RTV. And hindi lang po, pati rin po sa international si Jerry Barishinok. Kilala po yeah. So yung mga yan, ano talaga yan? Literal talagang malulupit yan. Hindi lang sila basta negosyante. They're also a hustler sa pagdating sa content. At yung journey nila, hindi lang po 20 years. 30 years na higit na po. Sa online. Pero pag nakita mo yung tsura nila ngayon, parang ang dali nila mag-content, di ba? Ang dali na makakaisip ng content. Pero nung simula, disaster sila eh. Nung simula, hindi maganda yung resulta nila. Ano lang, it's just a matter of consistency. Para siyang para siyang muscle memory. May yung mga bagay na lagi mo siyang ginagawa paulit-ulit. Yung mahirap na bagay, naging madali na lang. Ganun ko sa yung mastery. Okay. Wala talagang instant na magaling ka na agad. Pero pag lagi mo siyang ginagawa, parang ginagawa namin, itong mga talk na ito, ito, nung simula, apply. Nisiya mo apply eh. Kasi hindi kami sanay mag-talk. Literal. Wala kami pero nung naintindihan ko yung network marketing, it's more on communication. Network, pag sinabi network kasi, it's more on system. Marketing is educating. So, sa educating pala, kasama yung content creation. Magko-content ka, para kang indoctrination ang tawag doon eh. Tama? Pre-indoctrination, hindi pa sila nakasali, ini-educate mo na sila dun sa product or services na binibenta mo. Regardless kung 6 months, 1 year, may kilala nga ako sumali sa akin. 5 years na lumipas. Imagine mo, gano'n ka katsaga. Nung simula, bro, wala pang siyang pera eh. Sige, kailan mo gagawa ng paraan? Next month? Next month na naman, palot ako. Bro, kumusta na? Bro, wala pa rin eh. Pasensya na, wala pa rin. After 6 months, 1 year, bro, kumusta na? Wala pa rin pera eh. After ilang years, sir, saka na-rest talaga na kailangan ng gawa ng paraan. So, ganun namin ginagawa yung inviting noon. Brutal. Naranasan kong mamigay ng flyers. Habulin ng guard sa MRT. Just may utigas. Kasi marami akong flyers galing sa office, sa Vita Plus. So yun po yung natin kong company, Vita Plus. So bitbit ko yung flyers, galing kay Upline. Kasi regalo ni Upline sa akin eh. Sabi na, bro, ibigay mo na yan, halin yung number mo, ipangalan.
Eh, bawal pala doon sa MRT. Pinagbawalan doon, lipat ako ng LRT. Bawal Sa may Pasay. Tapos punta ako ng MOA. Lamay, lahat yan. Yun yung mga dati kong ginagawa. So medyo madugo talaga yung pinaghanan ko. Pero 3 taon akong walang resulta. 2 to 3 years, walang results. Question, kung ikaw yung sa sitwasyon ko, titigil hindi? Hindi. Hindi na, nag-invest na ako eh. Kasi sasabihin ng girlfriend ko, tama ako eh. Yun ang motivation ko. Kasi nung simula, siya talaga yung yung kritiko ba? Hindi siya naniniwala sa akin eh. Pero love niya ako. Yun eh. So, yung dating yung dati nilang pinagdatuwanan, sabi ko, balang araw, kwento ko na lang to. Balang araw, kwento na lang. So, is either yung kwento ko sa'yo, pangit o hindi. Kasi importante, naging gasolina ka sa akin. So yan, so yun yung mga ginagawa ko. So ayan po, hindi po ito kabila. Kailan nakalawit yan. Kakaskas kasi yung mic kan. So hindi po ito sinulat lang. Ito po ay dumaan din sa matinding kumbaga meron kaming ginagawa po, mga sis. Minsan, meron ako nating company na sinabihan, in just 1 month lang po, I think nasa 10 million sales yung binigay ko. 1 month lang. Pero hindi nila alam yung grinding nung simula. Yung pag-build yung training. Kasi siguro di ba, nag-training ka naman. Di ba mag-training ka na kahapon? Hindi nila mag-guess yun eh. Oo. Ito yan. Hindi nila mag-guess yun. Kasi remember, ikaw yung binigyan ng condition. Hindi yung kapitbahay mo. Ikaw nakakita, ikaw nakarinig. Ikaw yung nakaramdam. Sinong gagawa? Ikaw. Kaya yun yung way ko na kailangan mo talaga mag-invest. Paulit-ulit. Bisa nga alam ko na eh. Alam ko na yung kailangan ko pa rin mag-inig eh. Kailangan ko mag-humble down. Alam mo yun? And ako guys, sabi ko nga, 2 to 3 years ako walang resulta. Pero yung resulta naman nangyari siya after nung yung mga tayo na muntik ka na mag-iba. Yung muntik, yung kakahugay mo ng ginto. Tapos na yung time na wala kang masahin. Wala kang pabiling gatas ng baby mo. Ando na pala. Minsan, may mga time na nagduda ka, hindi ka humataw. Eh kung humataw ka, na-invite mo yung future top earner mo. Yan. Nadudutundong sa ilalim ng grupo mo. Eh pinabayaan mo, nanghina ka. Sana. Eh sino naka-invite nun? Yung active na humataw. Na-invite ng iba. Kaya ako, yun ang lagi kong iniisip. Lagi na kapag nag-build ako, baka mapadaan sa akin dito, sa timeline ko, yung future top earner ko. Na dudugtong din sa ilalim ko, na magpapalaki ng grupo. So kailangan ko lang maging ready. Kasi pag hindi ako ready, hindi naman siya sasali sa akin eh. Yung top earner na yan, future. So ganun ko lagi siyang binibigyan ng moment yung Tony Network ko. And dati pangarap ko lang makapag-invest kayo ng Tony Robbins. Dream board ko lang yan, by the way. Dream board ko lang yan. Hindi ko alam. So nangyari siya after 5 years. Sinulat ko siya 15. Nangyari sa akin natin 5 years pa. Naglalaway lang talaga ako. Sabi ko, ano pa yung feeling na ma-mentor ng isang yung marinig ko yung boses niya. Alam mo yun? So, dati pinapangarap ko lang yun. Pero after ilang taon din, nangyari talaga siya eh. So, totoo yung dream board. Kung gusto mo lang talaga. Dati pangarap ko lang maglagay ng Ford sa dream board. Alam mo yung Ford, di ba? Truck. So, binigay sa akin ni Lord, hindi naman truck eh. Ford pa rin naman. Pangarap ka sa star. Bumagsak ka man sa puno. Nangarap din ako ng Honda. Honda, binigay. Nangarap ako ng coffee shop. Naging owner ako ng coffee shop.
Nangarap ako maging author. Thank you. Naging author ako. Yes. Whatever you believe, you will achieve. Yes. Hindi lang talaga siya, no? Minsan kasi, Hindi lang ganun. hindi nangyayari, di ba? Kasi nga, God is developing our character. Character developing kasi yan, bro. Na pag binigay sa'yo ni Lord yung 1 million mo, 2 million, 5 million, kaya mo siyang i-manage. Kasi pag hindi ka pa ready, binigay yung million, yayabang ka eh. Oo. Tama. Yayabang ka. Kasi hindi ka pa ready. Thank you, Lord. Exactly. Madaling kumita ng not right now, gawa ng social media, it's so easy to earn 1 million. Ang problema kasi yung mag-sustain. Paano mo siya i-sustain yung resulta niya? Kasi nangyari mamaya, pag-usap natin yan. Very good. Sir, may question po kayo lang. Sige po. Saan kayo manager Tony Robbins? Abroad or here in the Philippines? So, paano siya? Online, offline? Paano siya? Both side. Paano po? Virtual and offline. And face to face? Medyo mahal yung pay to face. Expensive. Lalo kay John Maxwell, so, sobrang mahal. So, kaya ko siya ginagawa, yung pag-invest, hindi para sa kapitbahay ko. Ginagawa ko siya para sa sarili ko. I do it for myself. Para tumagal ako, bro. Kasi pag hindi ako mag-invest, hindi ako tatagal. Online siya. May offline at online. Medyo mahal nga lang ang offline. Saan bansa po? Depende po. Minsan, Las Vegas, Doon kayo nagpili sa Las Vegas? Florida, may Australia. Ang hanapin mo yung Asian. Bukang ticket. Ticket lang yun ha. Ay, magkaiba yung training fee, magkaiba yung hotel fee. Discarte mo na yun. Kaya kung 1 week yung event, 7 days, napunta ka sa Singapore, so you have to book your hotel for 7 days. Pero saan bansa po kayo pumunta na? Asia lang din. Saan sa Asia? Isusong malapit sa Somewhere in Singapore. Singapore. Kasi, Yung yung aeroplano mo? So literal, you're gonna spend mga half M. So ganun. So when I first started my journey, becoming entrepreneur, I always knew my end goal was to give back. So ako kahit wala kami nung panahon na yun, talagang matulungin na kami. So si Lord naman kasi, the more nag-giver ka, nung walang-wala ka, the more na bibigyan ka rin ng marami. Pero pag, di ba, walang-wala ka, tapos hindi ka na nag-give, kasi maraming form ng giving, di ba? So asahan mo talaga na kapag dumami yung pera natin, doon tayo maging greed naman. Kaya sabi ko sa mga ibang tinuturuan, kahit walang-wala ka, be a giver. Kailangan, hindi mo pahawak yung resulta na yan, kailangan, andun ka na. Pwede ako man. Mag-teleport ka na doon sa resulta. Kumbaga, imagine mo lang lagi na wala akong resulta, di ba, ngayon? Isipin mo lagi na, okay, in the next 6 months, 1 year, drive ko na yung sasakyan ko. Kahit wala pa. Kahit nag-commute ka pa lang. Isipin mo na yung driver, ikaw yung driver doon sa jeep. Tapos, imagine mo na lang na ikaw yung driver dyan, tapos tingnan mo yung logo ng sasakyan. Di ba yung jeep, di ba? Ano yun eh? Ano yun eh? Ano bang tatak ng jeep? Saraw. Saraw. Pero imagine mo na, ikaw yung drive nun, at imagine mo, sasakyan mo na yun. Ganun mo siya attract. Wala ka, Law of attraction, no? Ang faith kasi bro is action. Sa heaven, hindi mag-work ang mga bagay-bagay ng walang faith. Faith talaga bro. So medyo deeper yung faith kasi. It's hard i-maintain yung faith natin kapag andun ka sa tribulation mo. Madali kasing sabihin kapag yung faith na yan, andun ka sa level na maganda yung buhay mo. Pero pag andun ka na sa level ng walang-wala ka na, doon talaga yung actual na practice ng faith. Yung walang-wala ka na. Faith in crisis. Yeah, madali kasing sabihin yung faith kapag okay ka. Pero pag walang-wala ka, medyo ibang usapan na yan. sino ka? So ganun po. Yan, so 1 Peter 5:2, God called us to not to be greedy but for money but eager to serve. Ang networking pala by the way, service. Calling. Kaya nung sabi sa akin nung mentor ko, sabi niya,
Guys, gusto niyo ba malaman talaga ano yung pinakasekreto dito sa network marketing? Di ba? Do you want to be a top earner, di ba? Yes? Yes. Yes. Yes? Yes, yes, yes. Kailangan sabihin mo sa sarili mo, i-calling ko to. Calling. Yes. Kasi, ang tao kasi kapag in-invite mo ang tao, they have 4 questions. Kailangan malaman mo itong question to ha. Kunwari, kausapin ko si ma'am. Hindi niya alam, si ma'am, binabasa ko na siya. Tapos ang thinking mo sa kanya, ito yung question mo ma'am. In my own mind. Parang naipatuloy ako sa sarili mong mind din. Number 1 mong question, sa akin ha, mapagkatiwalaan ka ba? Yan. Can you guide me? Can I trust you? Can you teach me? Ganun kasi networking. When you invite something, people, na-invite mo sa networking, huwag mo sila benta ng product. Lang. Bentahan mo siya. Lang. Dalhin siya doon sa isang situation na kung saan anong maibigay ng company mo na freedom kapag na-achieve na to. Ang ibenta mo sa kanya kasi yung resulta. What's gonna happen? And ang resulta kasi ma'am, dalawa yan. Dalawang resulta eh. Ang first results mo dito is intangible. Inner side. Inner. Kasi sasabihan ka ng katibahay mo eh. Asa resulta mo? Sabi mo, anong sasabihin mo ma'am? Bago ka pa lang. Wala pa Salamat. eh. Nag-uumpisa pa lang. Sisimula pa. Pero hindi, doon tayo nakaproblema eh. Sabi mo, yes, nagka-resulta na ako. Number 1, yung ugali ko na bago ko dito. Dati bugnutin ako, ngayon hindi na po. Dati mahihain ako ngayon, na-develop niya yung leadership ko. Resulta yan. Dati mahihayin ako. Nagsisimula na ako. So before mangyari yung tangible, intangible muna. Correct. Kasi Right. ang creation kasi ma'am, dalawa yan. Creation happens first in the mind. Second is tangible na po, physical. Diba? Kahit basahin mo yung Genesis, tinuturo ni Lord yan eh. Yung word natin, yung ating language lumalabas at buwanga. Kaya it is not easy, pero sabi ko nga, ito yung pinakamadali sa lahat ng hirap. Nagsimula ako sa networking, and yet naging negosyante ako. Kasi gawa ng development, progress. Na yung tipong after 10 years, kaya mo na kaya mo mag-talk sa 1,000 crowd. Yun yung beauty ng networking. Kapag minahal mo naman siya. Yes. No? Kaya dito talaga, you have to, kailangan mo talagang alamin, is this my talaga calling? Kinukuling kasi talaga to. Even in content namin, intentional kami sa content namin eh. Yung content namin, Ayoko na lang networking. Gusto ko rin ako. Targeted, no? now, so ito yung question ko lagi, no? Kailangan pa talaga madaming pera agad? Maybe yes, maybe no. Depende sa ating paniniwala eh. So sa business kasi, kailangan talaga ng cash flow. Tama ba? Ito, kailangan to ng cash flow eh. Kasi pag wala silang cash flow, hindi na mabayaran ng rental niya. Eh, ang business mo na wala ng mga rental, tama ba? Ang business, di ba? Kasi yung office mo, provided na ng company. Eh, ano pa? Kailangan ba talaga magaling? Hindi, lahat naman tayo hindi magaling eh. Nung simula. Ano pa? Kailangan ko ba ng connection? Bonus lang po ito. Kung wala, it's okay. No problem. Kailangan ko talaga naka-iPhone ako? Hindi, kasi dati kong cellphone, kata eh. Alam mo yung kata, di ba? Yung Dolphin, sir. Tapos eh, dahil wala akong pagbiling cash, wala akong 2,000, sir. Kuya, pwede pa 6 months lang muna. Financing. Imagine mo 2,000 financing pa. Wala eh. Walang pambili. Ano pa? Perfect? No, hindi eh. Utal na kami. So ito yung dapat mong isipin lagi na, okay lang pala magsimula nang hindi magaling. Kailangan mo lang simulan para unti-unti kang gumagaling. Lalo sa content creation. Now, I'm gonna share with you guys yung, ito kailangan mo ito malaman eh. Lahat. Dapat malaman mo ito. Yung 3 P natin.
Okay, so 3 principles of money. Before tayo mag-dive in sa actual talaga, Okay. explain ko muna to. Kasi sabi ko kanina, Ito na siya. paano kung binigyan ka nga ni Lord? Na isang damakmak na kaperahan dyan. Oo nga. Kung hindi ka nga ready. Right. Kasi mangyayari talaga yun, guys. Mangyayari siya kapag ready ka na. Yan. Eh, what if kung hindi ka nga ready? Yun. Baka masaya. Kaya pag-usapan natin muna natin, kasi remember na, itong 3 piece na to, connected po ito mamaya sa ating pangalawang session. Which is yung advertising, may kasama kasing pera sa advertising. Pati yung mga percentage na pag-usapan natin. Yung 3 piece or 3 principles of money, Ano ang movie? Movie. profit money po. So sa profit money, dalawa po yan. High protection mo. High protection. Sa profit money, meron tayong tinatawag na internal at saka external money o profit. So yung internal, yung pera mo, gagamitin mo para sa sarili mo para gumaling ka. Hmm. Yun yung pag-invest. Okay? So yourself, then you. Tama? Have you heard the thing Midas touch? Sa tingin mo, ano kaya yun? Sila ba talaga yung lucky? Or meron siyang wisdom? Lucky ba talaga si King Midas? Parang verse nga yan. Yeah, pero ano lang, parang ikwento ko lang siya. Hindi ko rin. Narinig mo yun, di ba? Gold Midas. Yeah, naging curse ngayon, di ba? Kasi meron siyang disadvantage. Meron siyang mga bad side, meron siyang good side siya lang. So sa profit kasi, use your money to invest in yourself. Most people, napansin kong failure ng mga networkers, mga nakasama ko, nung sila'y kumita ng pera, they invest sa car. Hmm. Saan? Ano pa? Mga bagay-bagay na material things. Okay. They forgot about this one. They forgot to invest Sa sa brain. brain. Mag-invest ka sa brain mo, sa knowledge. Pero hindi lahat ibubuhos mo rito. Kaya nga doon sa ebook namin, 6 jars money structures, 10% of my income napupunta saan? Me. Hmm. Kasi ako yung money machine. Hmm. 10% napupunta sa tithes and offering. 10% napupunta saan? Sa play. Kasi kailangan mo rin mag-enjoy. 10% mapupunta saan? Financial freedom account. Kasi pambili mo yun ng gold, real estate. Yung 10% mapupunta saan? Sa emergency funds. At yung kalahati, 50%, saan mapupunta? Needs. Yun. Kaya ganun, kung may pera ka, meron kang structure sa pera mo. Pag kumita ka ng 100,000, 50,000 mapupunta saan? Sa needs. 10% hati-hatiin mo. Tithes and offering, 10%. Non-negotiable. Tapos yung 40%, hati-hatiin mo yan sa tiga-apat, 10%. Hindi ka mawala ng pera. Ngayon, yung brain mo, naturuan mo yung brain mo na, okay, kailangan ko pala maging productive. So, ganun po. So, you have to invest sa internal. Kasi, ma'am, yung first time mo, di ba, sa networking, anong tinuro sa inyo? Mangarap. Why? Pero, may nabanggit pa ng you? Hindi ko siya. If the who is clear, Why? you have to invest in who. Sa who, ikaw yun. Kaya, hindi ako mag-guess nung karamihan. But those who may, last time, andun sa ladies event, overnight. Tapos bayad ako ng mahal. Tapos after na naman 1 week, ando na ako sa SMX. Kasi gusto ko may pag-meet up sa mga entrepreneurs. So yung pag-invest sa sarili. Now, kapag natulungan mo yung sarili mo, anong gagawin mo? Mag-invest ka na saan? Sa asset. So nag-invest ka sa sarili mo, tapos invest ka sa asset. Ito yung asset, ito na yung money machine mo.
Kasi tamang ikaw ka na, di ba? Yes. Minsan kasi tama yung business, maling tao. Maling ugali, maling karakter. Correct. Yung pangarap ng 1 million, hindi relevant doon sa kanyang action. Ako, kahit po kakasimula ko lang before, na naturan ng tama, ay act as a millionaire na. Yung garawan ko, pamilyonaryo na ako eh. The way ako mag-isip, pamilyonaryo na rin ako. The way ako mag-strategize, pamilyonaryo. Ang problema kasi sa mga kasabayan ko before, ang laki ng pangarap nila, yung hataw nila, pang 500 pesos per day. So tingin mo, tikita hindi. Tikita naman sila kaya hindi bongga. Kasi nga yung pangarap niya 1 million, 10 million, ang problema yung hataw niya, yung ugali niya. Yung leadership niya hindi angkop sa pangarap niya. So kailangan mag-meet up tayo sa gitna. Yung action at saka yung dream. Yun yung bridge natin eh. Kaya ito natin nag-invest sa sarili natin. Now, pag uwi ka na, bola, kikita ka na eh. Ito yung kasi yung ginawa ko. After ko magka-result sa networking, nag-invest sa sarili ko, bumili ako ng mga businesses. Kaya wala nakakalam sa kapitbahay namin na I'm doing something very good eh. Hindi nila, parang, kasi just wearing short, sando, walang sasakyan. Hindi ako nagdadala ng pakita ng susi. Hindi ko pinapakita ko sa'yo kasi hindi naman kailangan. Okay. Medyo ano na rin eh, yung level ng aking thinking, tsaka yung tinatawag na wala na akong attachment eh. Kasi in my mind, panalo na nga ako eh. Tapos niya sa isip pala. Para, sa sarili ko pa lang, sa isip ko pa lang panalo na ako eh. So, invest ka sa asset. So this is number 1. Number 2, pag na-achieve mo na to, anong gagawin natin? Bumili ka ng pangarap mo. Bili mo na yung gusto mo. Pleasure na yun eh. Okay lang ba mag-travel, yes? Okay lang ba mag-travel? Yes. Yes. Oo naman. Karapatan mo yun eh. Mag-travel ka para, hindi dahil para magyabang. Mag-travel ka kasi gusto mong regaluhan yung sarili mo. Kasi napakagod ka rin naman. Tama. Yes. Alam mo yung feeling na madaling araw, gising ka pa. Kasi kailangan mo sumagot ng inquiries. Correct. Kailangan mo, minsan downline mo, minsan kailangan mo puntahan yung downline para kailangan mo lang, kailangan yung downline. Oh. Kailangan mo maging magpakatatay kasi minsan eh, sa network mo. Ate So, Julie, pleasure? travel. So yung pera, ganito mo sa pleasure. At number 3, huwag mong kalimutan to. Purpose. So kailangan po dito, alam mo yung percentage. Kasi pag hindi mo to alam, hindi mo alam yung mga percentage na yan, you will lose your money. Yun yung nangyari sa mga ating kasamahan. They lost their money and ito yung problema nila, ang hirap na makabalik ulit. Kasi alam naman natin, building a network, it requires momentum. Yeah. Agree or agree? Agree. Yes. Building a network or building a business requires momentum. Pag wala kang momentum, it's hard. Momentum is our best friend. Sabi mo nga sa sarili mo lagi, umaga pa lang, momentum is my best friend. Momentum is my best friend. Pag wala akong momentum, everything will fall. Wala akong momentum. Momentum. Ang momentum nagsisimula saan? Ang momentum nagsisimula saan? Sa emotion. Emotion. Ang emotion, ito yun. Kasi hindi ka makapagawa ng content kung dito pa lang sa sarili natin, sa play na tayo. Sunday ka na, wala kang bitaw dyan. Wala, unmotivated tayo eh. So ang emotion po, may dalawa yan. May positive, mayroong negative. So kung dito, yung positive saka yung negative, kapag ito pumasok sa sistema ng sa sarili mo, what's gonna happen? Yung motion mo, Drain. depende ha. Kasi it's either negative, may resulta yan. Tama ba? Yeah. Negative. Parang meron. Negatibo eh. Pero kung yung emotion mo ay positibo, lalabas yan sa content mo. Kasi kung ano yung laman ng puso natin, biblically speaking guys,
Yes. Lalabas yan sa ating bunganga. Exactly. And sabi ng pastora namin, one of our mentor, mga kapatid, always speak life. Sa chat, kasalubong mo sa bahay, Always speak life. speak life. Say good morning, how are you today? Always speak I'm so life. proud of you. Naniniwala ako sa iyo, bro. Kasi nga, kung ano yung laman ng puso natin, lumalabas yun sa mga. And be careful. Yan din, nalagyan mo lang ng dot yun din. So ito yung self-mastery na tinatawag. Content siya pero self-mastery ang natin ginagawa dito. Pero small letter. Okay, so remember, Galit ka, galit ka. Galit ka. A1, pero lalagyan mo lang ng dot. next. So ito ako po na sa networking by accident lang po. Na-invite ako ng tito ko, kidnap. Dinaan ako sa since mahilig ako sa mga chinita. Chinita, yung mapuputi. So sabi niya, pamangkin, may pakilala ko sa iyo, Japinay. Japinay po. Half Japanese, half Pinay. Sabi saan? Sa Ortigas. Sabi, ba't ba ito Ortigas? Yeah, andun eh. So, alam mo yung tao, Sabi niya, nagdali ako punta sa Ortigas. Nagtaksi pa ng ako bro eh. Mula Cavite, Ortigas, taxi. Pagdating doon sa Ortigas, saan si Japinay? Sabi na, mamaya, parating na yun. Manugumor ng training. Yung pala, na-invite na pala ako bro. Pwede pa lang ganun eh, no? So, alam mo yun, pero huwag mo siyang gawin Depende sa gusto mong gawin yun. Kasi pag, baka mag-away kayo eh. Ako kasi, wala akong magawa. Sige, dito na rin ako eh. Tingnan ko na lang. So, hindi alam nung tito ko na dinaan ako sa kidnapping, pero yun talaga yung purpose ng buhay ko. So, ginawa ko, naging positibo lang ako, tingnan ko na lang. And later on, dito ko rin nakilala ang Lord. Yun. Noong mga time na nag-network pa ako, nakilala ko ang Panginoon. Through pastor. Sa Mindanao pa, hindi sa Manila. So doon na-start yung journey ko. And nagpapaptize na rin ako. Alam na, nag-train na ako eh. So kailangan ko lang mag-say yes sa calling ko. Yes. Kaya sabi na, Coach Mike, ba't mo ginagawa yung pag-evangelism? Bakit nagpupunta sa mga homeless? O pinag-pray mo sila? Ano ba talaga yan? Yun na yun. Calling eh. Mission. Same din po sa networking, kailangan mo siyang gawin ng calling. I-calling mo talaga. Kailangan bro, umaga pa lang, sabi sa akin, umaga pa lang, magbihis ka na, maligo ka na, pumustora ka na, mag-isip ka ng positibo. Sabi ko, parang hirap eh. Kasi alam mo natin nung simula, di ba? Parang mahirap talaga. Mahirap umakting na milyonaryo. Alam mo kung sarili mo na hindi pa naman nangyari, yun yung faith. Pero alam mo, dahil sa mga kaibigan ko, tuloy-tuloy lang talaga. Hindi kami kumbaga, hindi rin kami nag-negative. We just keep on learning the process. Until sa time na, kaya mo na pala. Eh, it took me 2 to 3 years din na, alam mo yung, on and off. Alam mo yung on and off ka? Yes. Yung patay-sindi ka. Switch on, switch off. Yes. Kasi meron pa tayong mga baggages. Emotion. Kaya nga yun, emotion. Ang emotion pala, galing pala yan dito. Galing sa mind. Yeah, Ini-perform ng katawan. galing sa mind. Biblical pa rin po yan, guys. Okay, so you know you found your calling, it's when you enjoy your work. Sino mo nag-enjoy dito ng, kahit na-reject ka na, nag-enjoy ka pa rin? So yun yung mga sign. Ayaw mo na. pero Sinyalis yan. ayaw. Tama eh. Normal. Uwi madaling araw? Enjoy pa rin. Madalas ba? Yes. Yes. So yun yung mga sign na andun ka na pala. Huwag mo lang tigilan. Huwag mo lang tigilan yung moment na yan. Calling ka yan. Kuya Jo, huling natin. Ako before when I was working in Canada,
Yung trabaho ko po ay 3 o'clock na umaga hanggang 11. Alam mo ba, 9 o'clock lang, uwi-uwi na ako sa bahay. Cooling hindi. Hindi. Inginip ka na eh. Sinainip ko eh. Oh, sawa ka na eh. Tapos si boss ko, nakita ko lagi, ang ganda ng sasakyan ni boss. Alam mo yung Dodge Ram? Dodge Ram. At saka yung F-150 na Ford. Oh. Tapos yung coach ko, second hand na bulok. Sa Canada. Kaya sabi ko, bakit gusto ko rin maging boss eh? Kaya wala namang pera. Masarap maging boss. Kaya nga, nainip ako sa trabaho ko. Ibig sabihin, kasi alam naman di ba na $13 lang ako dun eh. $13. Magkano lang po yun? Hindi po American ha? Canadian po. 43 na yun. 42. Kaya sabi ko nga, sa dati kong mga tinutok ha, nung nag-build pa lang ako, siguro kaya lumaki yung tour kasi naging tuturo talaga ako eh. So, guys, $13 kahit mag-split ako para magtimpla ng kape, para gumawa ng donut, $13 pa rin ako. Sa networking, kasi, upo, that was before. Sa networking, possible, pag naging top earner ka, 13,000 pesos per oras ka. Or maybe 20,000 per oras. Agree or agree? Kapag na-build mo. Yes. Yes. Pero sa trabaho, kahit mag-split ka, yes, meron kang 15 days. Kaya sure ball naman yun, di ba? Na meron kang sweldo, kailan mo? Hanggang dyan ka lang talaga. Kung ang sweldo mo ay 700 pesos, hanggang dyan ka lang. Ang tawag dyan, dead end. Pero sa sales, sa network marketing, kapag na-achieve mo yung pinaka-highest rank, yung pinaka-top, ang tawag doon legacy. Legacy yun yan. Na nakapag-build ka ng maraming milyonaryo sa baba. Yun yung papasok yung extraordinary na income. Tama. Papasok pa rin yung income kapag naging extraordinary ka na, mag-serve. Kasi service ang networking eh. May mga moment na pupunta ka ng Nueva Ecija. Pag uwi mo ng bahay, walang pay-in. Ngayon, kinumpit mo na ngayon yung gastos mo. 5,000 yung Yuta na. Pero may ganun. Hindi kami natitrick. Totoo yan. Ako na, kakanasan ko yan. Tapos yung downline ko, apps, pautang mo ng kahit 300. Ilan kayo? 3. Eh, yung estudyante eh. Student. Inaawa ako. Sige. Ang bayaran niya. Basta tuloy-tuloy na tayo bro ha. Ganun ko yung mga bata, minomotivate. 14 years old, may 16. Tapos yung nanay nila, nag-aantay doon sa bahay, yung mga bata, alas 11 ng gabi, nagbaliwan pa kami sa Chowking. Nalilito ako eh. Doon kami sa Chowking, nagbaliwan sa San Jose. San Jose, Nueva Ecija. Yung Chowking dyan, sa taas. Doon kami nagbaliwan. Tapos uwi kami ng downline ko, wala kami sasakyan eh. Nung leader ko, sabi ko bro, please lang ha, huwag kang bumitaw ha. Naramdaman ko siya eh. Bibitaw mo. Yung leader ko, bro, please lang, huwag kang bumitaw ha. Pero hindi ako bumitaw. Lalaban tayo. That time, ang aming network, actually ko yung bank account ko, parang 2,000 yung network ko eh. Network. Yung halaga ng bank account ko, 2,000 lang. Yung downline ko, siguro mga 500. Ganun namin ginawa yung networking. Kaya nga, I don't really believe in work smart. I really believe in work hard. Then, kapag nagamay mo na yung work hard, combine mo ng work smart. Para mas bumilis ka Dapat pa. work hard muna. Work hard, work smart. Hindi nag-work ngayon yung work smart. Pag hindi ka working hard. Kahit sila Ramos, magkamali lang ang decision making yan. Lapnos ang pera. Why? Kasi dapat, bilang isang negosyante, alam natin itong framework na ito. Yes. Kapag sinabi niya apply, guys, 3 months pa na meron tayong intentional training. Saan? Sa Singapore, sa Malaysia. Ano sagot ko lang? Yes. Apply. Yes, sir. Yes, apply. Don't miss out, my friend. Yes, apply. Don't miss out talaga. Yes daw.
Kung may training, Narinig niyo ba? don't miss out. Sir, ano sabi ni Jim Ron? Anong sabi ni Jim Ron? Jim Ron. Jim Ron, yung icons natin, mentor natin. Jim Ron. Jim Ron. Don't miss out. Don't miss out. Jim Ross. Sa training, sa event, Don't miss out. sa family. Don't Always miss show out. up. Show up, 100%. At alam mo ba, kailangan pang bumili ng CD, Jim Ron, worth $300. Galing ko pinadala dyan sa may Cavite. CD lang. Mga time na yung kotse ko, pwede pang CD. Ngayon kasi di na pwede. At mas ngayon ng kotse. Lutot na ngayon. Noong mga time na yun, sir, nung nabili ko yung sasakyan ko, CD. Jim Ron. Jim Ross. CD. H-O-N. Yun. Kaya sabi ng girlfriend ko, nabuburing siya sa akin eh. Kasi magkaiba na kami bro. Yung girlfriend ko, dati okay kami. Kaya nung na-develop na yung, Jim Ron. nung dinevelop ko to bro, hindi na kami magkasundo. Iba na yung gusto niya, misalignment na kami ng jowa ko. Ang Okay. ending, yung like, Bulag mo. bulag. Kasi hindi na kami aligned brother. Bulag. Iba na yung purpose ko eh. Tama. Nandahil sa mga mentorship. Always show up. Or nag-iingat. Mentorship talaga. So, every time na gagawa kayo ng contents, by the way, Alam. kung may gagawin kayong pag-network, kung mag-invite kayo, gagawa ka ng video, always apply this. Ito, ginagawa ko ito para sa Panginoon, sa kingdom. Yun. Yun. That's intentional bro. Non-negotiable yan kung Christian ka. Lahat ng ginagawa mo para sa kingdom. Kasi pag kumita ka naman talaga, Totoo naman. percentage na kinikita mo mapupunta sa purpose. Correct. The rest sa pleasure mo, the rest sa family, Yun. the rest sa purpose. Kaya kung tama yung intention mo, bibigyan ka talaga ni Lord. Bibigyan ka ng isang dabukal na wealth. Yung tipong extraordinary. Yung hindi ko lang saan ito galing, Lord. Experience mo Pagkasabi na. nito. Na-experience mo na kasi. Based sa experience ko, alam ko rin yung feeling na unang-una na ang pera ko lang is 20 pesos, bro. Alam ko yung ganung moment. Ramdam na ramdam ko yun. Kaya dapat pag gumagawa ka ng contents, hi, my name is Michael and for today's video, I'm gonna share with you guys this amazing moment. Imagine mo yung boses mo, narinig ng followers mo. That's intentional. That's purpose-driven. Hindi yung, itong Prada ko, grabe, nakakakuha ito ng himlay. Over-promise. Although alam natin na pwede mangyari, di ba? Pero over-promise siya eh. Dapat, under-promise ka, but over-deliver. Yun. Titans. Under-promise ka lang, but over-deliver. Ganon yung pag-create ng Over-promise and over-deliver. Tama eh. Nagiging So, ito skip natin to Skip natin to. Nagiging baligtad yun. Now, let's talk about the gold rush. Sir Mike, akala ba content to? Sabi, Sir Mike, akala ba content marketing to? Bakit may gold rush? Explain natin Explain natin to. Mamating topic eh. Sino pong pamilya sa gold rush? Gold rush. 1848 po. Oo. Ako po. Anong meron nun? Sarap ng ginto. May nahukay daw na ginto, 400,000 Pounds. Tonelada. hindi naman ito nilala. Pounds. Magkano per gram ng ginto ngayon? By the way. 4,000. 5K. 4,800 sa Mas 5K. mahal. 5K. 5K. So just imagine, 4,800 lang. imagine, Wholesale. yung nahukay bro, 400,000. Grabe. So sa pera natin ngayon, that's $1 trillion. So anong nangyari kasi ito? 1848. Okay, naka-discover kasi na si James. Nung 1848 ba, ano kaya meron nun? Bira yun. May social media ba? Wala. Wala. May Twitter? Wala. Wala lahat. Kumusta yung transportation ng panahon na yan? Mahirap. Lakad-lakad lang yun eh. Bus. Alam niyo ba, 300,000, nung malaman ng mga tao na meron palang ginto,
Ay, wala. 300,000 katao po lumipat po sa California. Yung taga-Japan. Number one, mabilis yung mga Japanese eh. Makaamoy ng opportunity. Lumipat po sa California, na-migrate talaga. Yung taga-Europe, ano pa, Middle East, Dahil ng Euro. taga-London, part ng US, Canadian territory. Lumipat sila saan? Saan? Sa California. Na-migrate po lahat. Oh, tama. Kasi may nakita, Gold. ang gold is signs of opportunity. May nagchismis kasi. Dito sa atin, May nagchismis eh. Hoy, may ginto ka dun. Ano kinalaman niya sa Railway? Pare, may ginto ka sa Railway. Nagsisimula yan saan? Chismis na. Word of mouth. Word of mouth, by the way. So, nakita mo yung opportunity, di ba? Alam niyo ba na yung 49ers, yes? Yes. Na ang pinaghinayangan doon, hindi naman talaga yung maraming nag-quit eh. Yung isa na umayaw. Umayaw siya eh. Sabi na, ayoko na, di ko na kaya. Ang hirap mong ginto natin bro. Alam niyo ba, sa history ng California, nahukay talaga yung tonelada. Tons of gold bars. Pero ang nakapaghinayang kasi doon, hindi naman talaga yung marami nag-quit. Yung isa, Hindi na ilang days na lang eh. Ilang hours na lang. Yung ginto na isang laki ng building na ito. Grabe. Yun yung, ang point kasi dito, 49ers. nahirapan lang siya eh. Pero andun na eh. Kunti-kunti na lang. Now, what's gonna happen? Kasi ngayon kasi, wala naman ito, wala na tayo sa di ba? 18th century. We are into 21st century. Tama? Ano ang ginto ngayon? Sa tingin mo, anong ginto? Ito na yung ginto ngayon. Content is gold. You have to publish your content. Content is gold. Content is gold. Attention is gold. Pag may content ka, you are giving an attention. Attention. Attention po. Yan talaga yung ginto ngayon. Kaya ako, nag-invest talaga ako sa mga tools. Like mga wireless. Lahat-lahat. Kasi nga, ito na yung gold eh. Tama. You have to publish your content. So, ganun po ka-powerful yung content. Ako ay, pandemic time, I have a viral video. Pandemic to ah. So, yung video ko na yun, napakasimple lang po. Andun ako sa Tagaytay. Tapos, nag-shoot ako ng video. After ko i-shoot yung video, in-edit ko. Okay, after i-shoot, ano gagawin? I-edit. After i-edit, i-post. Gold. Tapos, lagyan mo ng, sabi mo nga, gas. Lagyan mo ng crudo. Yung content mo, i-ads mo. Okay. So, after ko siyang i-ads, after 2 days, doon nagkaroon ng maraming inquiries. After ano po? 2 days. So, may mga ads na inaabot din ng 3 days, 5 days. Minsan 1 month. Before ka bigyan ng opportunity. Depende lang. Anong tawag doon? Algorithm. Algorithm. You have to be friendly kay Facebook. Tama talaga. Kaibigan mo sa Facebook. Para mapansin ka. Yeah. So, naglagay ako ng gasolina, hindi lang content. Nilagyan ko ng gasolina ng budget para lumipad yung ads ko. Ayun talaga. At ang good news, yung ads ko, buong mundo. Ayun. Wow. Iba yung ads ko sa Canada, iba yung ads ko sa Europe, iba yung ads ko sa Japan, iba sa Singapore. So I is literally spending 5,000 per day. Okay. Pero nagsimula ako sa 120 pesos per day. Kasi tinetesting ko pa lang yung mga bagay-bagay. Hindi ako nag-judge. Agad. Basta sa akin lang, alam ko na yung gold rush na yan, kailangan ko lang i-implement siya. Ako muna mag-i-implement. Yun yung nangyari. So yung content ko na yun, hindi ko siya makuha kasi ano siya sa kabilang Facebook ko na lahat.
Okay. So umabot siya ng 300,000 views. Ang dami na nun. Paid ads yun, hindi siya organic. Ang dami na. At yung content na yun, nakapag-generate siya ng 120 recruit. 120 recruit. At ang binibenta ko nun, gold at saka titanium na nagkahalaga ng 50,000 up to 150,000. Ang laki ng resulta, bro. Oo. Dahil hindi ako nang overthink. Anong ginawa ko? Na-shoot ng video, Edit. inedit, Ito. pinablis, nilagyan ng gasolina. Bigyan ng gasolina. Very simple na pure mula na ginawa ko. Walang overthink. No overthink. Oh, paralyzed ka. Kasi aabos yung, Overthink eh. maubos yung oras ko eh. Kaya ako overthink. So by the way, meron mga yumaman naman na hindi kumuha ng ginto. Dito, baka matapos. Sila yung nagbenta ng pala. Sila yung nagbenta ng pantalon nung panahon na yun. Hindi pa kilala si Levi's that time. Kailan alam niya na merong opportunity naman. So ang ginawa na, nagbenta siya ng services. Maybe Hindi pa nga ako. si Wells Fargo, pamilyar po? Wells Fargo ng American Wells Bank. Fargo. So, naisip niya kasi na pagputok nito, kailangan nila ng finance. Kailangan nila ng bank. So, gumawa siya ng bangko, maliit lang. Ngayon, Wells Fargo is a $1 trillion company. Yes. Nasa ano na sila? Silicon Valley. At sa Nasdaq. Ganun na mag-create ng opportunity. Alamin mo lang ano yung problems. So ngayon kasi, ang nakita kong problems na sinusolve nyo is longevity. Kaya dapat talaga, sa content mo, nakikita din na you are hitting the gym as well. You are do the walking. Meditation. Kasi, ang binibenta mo sa product nyo, hindi lang sa yung product nyo. You are promoting longevity. Tama ba? Yes. At paano maging bata ulit. Na yung product mo kayang mag-reduce ng 10 years. Correct. Yes. Ma'am, are you willing to pay para umaba yung buho mo? Yes or yes? Yes naman sa tao eh. Kailan kasi yung lifestyle nila, salungat doon sa kanilang gusto mangyari. Correct. Tapos yung budget nila hindi match sa kanilang pangarap. Hindi talaga mangyayari. Kaya ang purpose mo talaga, dalawa kasi yung business mo dito eh. First step. Wealth And help. and ano pa? Health. Yeah. Health and wealth. Tapos yung dalawa yan, kapag na-achieve mo yan, happiness and peace of mind. Yes. Kaya yung content mo dapat, you're doing lifestyle content. Yes. Lifestyle po. Parang ginagawa ko, Lakas ng yes. So. nag-lifestyle ako. Para overthink. Oh, yun. Walang overthink. So, Dapat mag-walking yun dun sa bahay tulog. 4 po na lesson sa Gold Rush. Pakibasa ko. 4 lessons from the gold rush. Number 1. Seize the Opportunity. Take action. No supply of demand. Sell something. Start small but think big. Dream big, act big, build big. Real win. Kasi maraming nag-quit Tama. sa Gold Rush. Maraming umayaw. Kaya dapat talaga ito yung kailangan mo. Yung pag 50 yung ano. Out of yung multi-million earner sa company nyo. That's it. Seize the opportunity. Kailangan mo lang malaman ano yung opportunity na meron ka. Correct. Now, you have this kind of tools. Medyo kakaiba ka na kumilos after this. Hindi ka na magpapasasaya ng oras. Kasi life is too short. Correct. Nakakatawa ka talaga. By intention na. Hindi na yung tipong... Kasi kami, dati po sa grupo namin, bro, kapag pinipilit pa kita, hindi ito networking ha. Kailangan bro, nakita mo rin ako na lumalabas ng bahay, even without me, without you. So ganoon namin ang minds kaming team. May sarili kaming kilos talaga eh. At the end of the day, meron kami production. Siya meron, ako meron, siya meron production. Pag pinagsama namin, anong tawag doon? Network. Okay. Nakapagbuo kami ng sales. Hindi pa yun. Sales po ang kailangan. So, this is my students from Japan, ito naman sa Cebu. They are mga ano ba, yung mga real estate, realtor sila. Ito naman network builder. So, they're my students. Wait natin.
Nakilala ko si Coach Mike Sultan nung nag-training kami about FB ads and social media marketing sa grupo namin sa Liquid Warriors. Sobrang galing po ang taong yan at sobrang bait. Hindi niya binibilang yung oras, hindi rin niya binibilang yung mga tanong na ibabato sa kanya after the training. Talagang tumutulong siya na may puso. Sobrang dami po namin natutunan. Marunong at alam niya yung ginagawa niya. At proven na yung technique na tinuturo niya. Kasi siya mismo experience niya yun at sinishare niya sa mga tao. I highly recommend Coach Mike Sultan to be your coach, life coach, and social media marketing coach. Ito po si Beth Lucio from Mactan, Cebu. From Vancouver naman to, so skip natin to. Okay, so ito po no. We're talking about communication na. Kasi yung content mo ay communication, di ba? So, how you sell is more important than what you sell. Maaari kasing ikaw yung may pinaka-top 1 product sa buong mundo. Kailan kaya kong i-beat up ng isang TikToker. Paano siya mag-deliver? Kasi yung TikToker, alam niya yung framework. Alam niya yung paano yung outline ng content niya. Pero even if ikaw yung may pinaka-the best na product sa buong mundo, mag-debate po kasi yan sa ating approach. How you approach, doon ka matutunan na resulta. It is not about the product. Yes, yung product mo ay number 1. No question about it. Tama? But it is all about how you approach. Anong klaseng approach ang meron ka na hindi ginagawa ng karamihan? Kailangan kasi maging ano kayo, yung uniqueness na tinatawag. Patunayan ko po. Nung ako po nagbibenta ng 50,000 na product, package ko yan ha. Sabi ko sa prospect ko, kapag nag-avail ka ng package na ito, you will get free. Nabigay pa ako ng mga bonuses. Tama? Ano yung bonus ko? One-on-one mentorship. Sa akin at saka sa mentor ko. Tutulungan ka namin makapag-build ng successful at profitable online business. Kaya ano pa? Ano pa binigay ko sa kanya? 90 days guideline. Free. Lahat yan may presyo. Kasama yung mentor ko, so ang value niya nasa 100,000. Magkano binibenta ko? Yung value ng aming one-in-one, 100,000. Kasi real advice. Real results. Ang tinuturo namin, hindi na yung hula-hula, kundi nagawa kasi natin. Now, what if lumipat ka na ibang, hindi ka sumali sa akin. Sumali ka sa iba. Wala silang ganito eh. Wala silang ganito. At wala silang ads training na may bigay. Itong ads, itong 90 days, ito po ay priceless. Itong ads, this says 10,000 value. So, ibig sabihin, hindi ka lang bumili ng package sa akin sa grupo ko. What you're gonna get is a bonus na wala sa iba. Now, yung prospect mo, na-invite sa ibang team yan, wala mo silang maghanap sila ng support eh. Ay, wala kaming ganyan eh. Babalik sa'yo. May ganun kaming case na sumali sa iba, yet hindi siya maturuan nung sinalihan niya. Sumali pa rin sa akin. Kaya lang, hindi ko tinanggap. Kaya hindi na. You can just buy my ebook. Pero, ang lesson kasi doon, siya may mali wala nang sa akin. Ganun lang. Kaya pasalihin ko pa siya, hindi, doon ka mag-join. Kasi bawal sa amin yung tinatawag na sulukan. Stealing distributors, bawal sa amin yan. Correct. Yung grupo namin, kumbaga meron talaga tayong meron tayong, anong tawag doon? Meron tayong pinaglalaban. Which is righteousness. Stand. Yep. So, maganda ba yung approach? Yes. Yes.
Pinenta mo 50,000 pero yung value, yung mga bonuses, Meron tayo na, gawa tayong ganyan. Okay. one-on-one mentorship. At kaya ipakita mo talaga to na Sa mga nag-mentorship kayo weekly basis. Kasi minsan may mga tao ka na makasalubong dito na napasok na sila. Nasunog na po. Malay mo pala, ikaw lang yung makapag-burn na kanilang ng kanilang desire ulit. So kailangan nilang maging firm. Yung grupo, intact talaga. May bonus packages. So ganun ako magbenta sa networking. Minsan nga, nagbibigay pa ako ng mga scripts. Free scripts. Ano pa? Free cash out calls. We can meet up weekly para matulungan ka namin. yun. Kung andun na kayo naman sa South area. So ganun namin ginagawa yung magbibenta. Kung hindi lang content. So, i-share ko din sa'yo paano ka maging instant expert. Sino dito ang gusto maging instant expert? Lahat. Instant expert. Kahit hindi ka pa expert. Yun. So may meron namang ano dyan, strategy. Okay, so yan po. First steps process, how to build your business online. So, ito po yung content creation. Number 1, build your own audience. You have to be specific. Sino ba yung maging audience mo? Sino yung maging audience mo? Tapos Ay, susunod. yung solution mo, yun yung product mo eh. Yun yun. Plus yung support system mo. Yes. I-package mo siya, gagawa mo siya ng Canva mock-ups. By the way, Canva lang po yan. Gagawa ka ng Canva mock-ups. Para dyan. Para yung solution mo, i-package mo na lang. So, that's how you win in network marketing. Kasi hindi lang, di ba, hindi lang na ikaw nagbibenta, di ba? May cross-line ka rin, tama ba? Correct. Yes. May kalaban na rin ibang networking. Kung ano yung wala sa kanila, yun ang gawin mo. Yun. Kung ano yung kulang, yun ang punuan mo. Yun. Under promise, over deliver. Yes. At kailangan, isa lang yung language. Isa lang yung language ng bawat grupo. Simula sa kanya, kay sir, the same lang yung utak. The same lang yung yung approach. Walang mag-iiba ng approach. Hanggat effective yung ginagawa, focus lang talaga dyan. Hanggang sa makapag-build ng malupit na momentum. Kasi masisimula yung kay sir eh. Pare-parehas tapos, edit lang bawat isa. Same lang po yung approach, pati yung mindset. Pati yung culture. So lumalabas kulto. Which is tama. Tama. Kailangan kulto eh. Isang kumpas. Yeah, kulto. Pati pananamit. Huwag ka na nga, mag-gym eh. Nagkilala ako, nag-gym talaga sila. Every single day. Nag-gym sila. Yan ang grupo nila eh. Nagbubuhat. Pati babae oh. Ang lupit nga ng teaching nila. Okay, ano pa? Market and sell it online. And learn marketing, sales, and negotiation. So yan po yung kailangan. 5 steps how to start your content creation. Yan. So number 1, choose your specific platform. Choose video or text combined. Use paid ads to fast track your process. Mamaya ito po yung topic natin. Paid advertising. Create and start building your influence. Choose your audience. Mamili ka. Yes. Gen Z ba? Kasi guys, no, magkaiba po yung approach ng Gen Z. Yes. Tama. Ako, I've learned about Gen Z. May mga, in fact no, yung mga tao ko ngayon, my team is Gen Z. Alam ko yung approach nila, alam ko yung gawin silang salita. Kasi inaaral ko rin kasi. Kasi remember, yung edad ko, 40 plus na po ako. Pero yung Gen Z ko, they're like 18, may 21. So bilang isang leader nila, kailangan kong alamin din yung approach nila. Ano din gusto nang... So I discovered din na meron silang mga languages. Ang tawag sa kanila, Kois. Kois. Yung babae kong isa, Mi. Hi Mi, kumusta ka na? Sa simula awkward. Pero kailangan mong gawin eh. I have to learn. Kailangan sa Voice. Mag-clear ka sa kanila. Language talk. Ox na yan. Yan, Ox na yan, Kois. G na ba yan? Guys, G na ba tayo? Yun. Gina! Kaya alam mo, nagpunta ako ng pro-life, no? Inaaral ko yung ginagawa nila, pro-life ha.
The way sila mag-approach, kakaiba sir. Yung speaker Gen Z, walang magawa yung mga audience. Guys, sumayaw tayo. Pati yung mga 65, wala siya. Hawa-hawa na lang kasi talaga yun eh. Ang lupit ng Gen Z mag-build ng network. Kaya ang Gen Z, kayo yung mga future ng company nyo. Kayo yung kayo yung, kasi legacy nista rin eh. Pati yung mga top, di ba? Kailan, sino yung future? Gen Z, yung future. Kailan, ito kasing approach natin, hindi ito kagad ibang company na hype. This is intentional, purpose-driven lifestyle. Purpose driven na ngayon, wala na yung hyping. Lumaki yung hype. Wala na hyping. Hindi siya tatagal eh. Yung hyping, short term na talaga siya eh. So, building your followers from scratch is crucial. Once you've done this process, you become a key person of influence. It's easy to sell dahil kilala ka na po. People love influencers Tama eh. than actual business. People buy because of you. Yes. Influence. Huwag kang magtaka, sina Wamos, sina Gonzaga sisters, they are so massive results. Ivana Alawi, why? Because they have a influence online. Kahit simple Ang lang artista ngayon nawala na po. Oo, yan na. I have some friend na sikat. nalaos na. May kilala ako po. Kausap ko halos every week. Sabihin yung mga travel. Ang lagi nilang sabi ko, what changed? Mike, dali ang era namin eh. Influence na ngayon ang na-take over sa. May mga time na nasa mall sila, hindi sila kilala. Pero pag si Wamos ang dumating doon, si Ivana, ay grabe, kagulo. Si Elias TV, di ba? Kagulo sila. Why? Because people love influencers, sir. Kumpara doon sa mga litirang na, yung mga artista. Noon yun, artista sikat. Ngayon, yung TikToker. Kahapon, kausap ko sa Facebook page namin, sa spa. 4.1 million followers. Kaya daw yung may pag-conversion sa kanya, kasi millennial siya eh. Yung millennial, meron siyang 4.1 followers, 4.1 million sa TikTok. Ang FB page niya, meron siyang 3 million. Yung isang FB page niya, meron din 800,000. Kaya sabi ko doon sa aming therapist, sabi ko, puntahan mo na, nauna. Sir, pagsilbihan mo na yan. Tama eh. Totoo eh. Sabi ko talaga. Ganun sir, ganun yung ngayon, laban na ngayon. Kaya minsan, parang awkward di ba na, oh gosh, parang napag-iwanan na ako eh. Kaya ako parang ang layo. Ano di ba, meron bang ganun feeling? May Tama. thinking ba na parang napag-iwanan na ako eh? Hindi eh. You just getting started na naman. Nagsistima pa lang naman eh. It's too early guys. Bago pa lang po ang social media. Correct. Tama talaga. Kailangan mo lang sumabay. Saan? Sa Gold Rush. Yung Lumabas ka na. Huwag kayong pang 50. Gold Rush Project tayo ngayon. Pang 50. Gold Rush Project. Gold Rush Project. O di ba sir, ang bis na makaisip tayo na eh. Di yan. Gold Rush. Sina Gold Rush Project. Yeah. Yeah. Si Tito, di ba? Tita, gusto ko na makita ng content eh. May nagpunta na to sa online, sir. Appreciate, no? Lahat binibenta nito eh. Kulang na lang shabu eh. Cookie. So by the way, no, pag meron kayong kausap na Edit ko na lang. Christian, ito medyo masailan to guys. Kasi I was criticized din kasi before. Kahit maganda yung intention ko. Nakatanggap ako ng critics eh. From my I'm not really judging them. Kasi iba-iba yung level ng tao eh. So, there are two main causes of poverty sa Pilipinas. Number one po, politics. Yes. Dynasty. Tama o tama? Tama. Pangalawa, lack of education. Pagdating sa education, I'm not talking about the curriculum. Yung inaral natin. Kasi outdated na kasi yun eh. Yes. Agree po ba kayo na outdated na po yung Yes. Wala na.
outdated na po siya. Hindi na po siya applicable. Broken yun. Yung alin? Sabi ni Correct. Yan yung aral na inaral natin. Bakit? Ito na yan ko. Sir, kailan mo nagamit yung algebra? Hindi na nga eh. Ako Ako kanina, pag part ko, kinukup sa utak ko eh. Instinct lang yun. Ito na ito. Ito crazy ito eh. I was a roper. Roper po ako. Bobo po ako. Nung ako po yung high school. And 2 years ago, I decided na umuwi. Sa Zamboanga. Bitbit ko yung sasakyan ko. Long drive. From Molino to Zamboanga. Wow. Tapos pagdating doon, wala akong pormahan. Tsinelas lang talaga. Tsinelas, wala. Talagang sombrero lang. Sibling. Oo. Tapos pagdating doon, I go with my principals. Sabi ko, ma'am, kasi kayo yung idol ko, ma'am eh. Siyempre, nang dahil sa inyo, ma'am, natuto kami. Oh, can I invite you sa coffee shop? Ma'am, tati po business. Bro, pumunta bro. Pumunta. Curious bro eh. Sabi niya, na-achieve niya yung sultan niya. Ako hindi. Eh, ako yung naturo rin eh. Anong meron? Parang may mali eh. So, pagdating nung bro, yung dating bobo na tinatawag, bobols ba? Yung bobo na ano tinuturo ko? Ito, yung 3 principles. Finance. Crazy bro. At hindi nila matanggap. Kasi sila po ay lisensyado. Tama. Hindi na-achieve yun. Sabi ko, ma'am, hindi mas pa mayabang. In my networking days, nakapag-build po ako ng almost 20 millionaires and multi-millionaires under my team. Sabi, ma'am, nag-create ako ng milyonaryo under my team. Pero dahil po sa inyo, hindi kami maging ganito. Ano pa rin yung Gratefulness. gratitude? Kailangan still, pag sinamahan ng pride, it's hard. Kaya, dalawang cause ng poverty, political dynasty, and lack of education. Sabi sa Hosea 4:6, my people are destroyed for the lack of Knowledge. therefore get wisdom, sabi sa Proverbs 1:5. Ecclesiastes 11:2, do not put your eggs in one basket. Ibig sabihin, diversify ka ng knowledge. Biblically speaking. So, ganun bro. Na hindi po grade 1 ka lang, grade 5 ka lang, wala ka nang pag-asa. Sabi ko nga, itong yung business na ginagawa niyo, kahit grade 1 ka lang, you can be a multi-millionaire. Kung aralin mo lang talaga yung business, i-apply mo lang yung knowledge, sumunod ka lang sa apply mo, follow your apply. Always yes, apply. Yes. Dati yung apply ko, binibrainwash niya ako eh. Ayun, tama yung word na yun. Yung apply ko, binibrainwash ko ng apply ko. Sabi niya, ang galing mo. Sabi ko, parang hindi naman eh, kasi utal ako nun eh. Grabe ka, ang lupit. Apply, masyado ka ng OA ha. Pero yung apply ko, ginagawa niya yung trabaho niya. Binibrainwash ako ng apply ko na magaling talaga daw ako. Daw. Kasi ayaw ko paniwalaan yung sarili ko eh, na kaya ko ba talaga yan. May mga to ako bro na sa Mindanao, ako lang mag-isa. Ilang attendees? 120. Ang kasama ko yung Ilonggo, driver ko. Sabi ko, bro, pag-drive mo ako ha? Saan? Doon sa Musliman? Puro Muslim. Tapos ang laban ko doon, pasok na ako. Muslim eh. Sabi ko, yung product ko, ando nun eh. Yung Vita Plus. Sabi ko, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kaya blanco na ako, anong gawin ko? Sige po, diretsahan na po ito. Ito po yung product ko, Vita Plus. 5 gulay po ito ma'am. May talbos ng gamuti, may sili, blah 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 blah. After 30 minutes, tapos na to. Walaan mo, may sumali o wala? Wala. Walang sumali pero may bumili naman. Product. Anong lesson? Lack of knowledge. Courage. Kahit hindi ka pa ganun kagaling, gawin mo lang.
May taplas ang binibenta Gawin ko. mo lang. Kahit hindi ba. Wala kayong, sabi ko wala kayong 770? Sige, tingin na lang tayo. Ma'am, ilan sa'yo? Naubos yung bag ko, ma'am. Ilan kayo? Ay, ilan sa'yo, ma'am? O, patingin-tingin, 5 piraso, yan. Sir, isang box sa'yo, sir. Isang nakabenta ko, hindi ako umiluhan. Tapos kinuha ko yung number nila. Number. Para kinabukasan, babalikan ko sila. Sa bahay na. Face to face na lang. Ako lang mag-isa, 120 people. Katwiran ko okay lang ko lang sumali, basta pinagpracticean ko lang kayo. Yeah, tama. Nakakatawa. Pero Practice lang. kailangan mo talaga ng courage eh. Wala pa naging top earner na walang courage. Lahat ng top earner sa networking, matibay talaga yung loob. Matibay yung budget nila. I mean, yung charisma nila ba? Tapos hindi sila takot. Laban kung laban. Hindi ka takot ma-reject. Correct. Matibay yung sikmura mo, yung ano ba, yung atay balunan mo. Matibay yung... Di ba ganun ba? Patay na balik. Kahit wala apply, no? Walang apply po, promise. Wala apply dapat. Tapos Hindi kailangan ng... ang nangyari, sir, eto na. Wala na ngayon apply. Yung apply ko, binabalik ko na ngayon. Applyin! Grabe, ang dami tao to, applyin. Ilan sumali? Wala pa naman. Pero totoo ha, those are the days na wala kaming online marketing. Wala kang mag-ikwento. We just pag do hindi it mo na face to face. Sabi ng nanay ko, Dong, ano, yayaman ka na ba, Dong? Payaman pa lang. Ang hirap sagutin. Related, no? Dong, ano Dong, kumusta na? Yayaman na ba? Payaman pa lang eh. Dapat ganun ang sagot. Payaman pa lang, wala namang shortcut eh. Tama. Walang shortcut. Tama yan. Kaya alam mo, may nag-email sa akin, Sir, sabi sa akin ng sabi sa akin ng bishop, eto bishop usap ko bishop talaga to. Malaki ang church. Marami. Libo ang tao, sir. Sabi sa akin, Mike, eto, diretsahan to, Mike. Show me the results. Huwag ka naman paliwanag. Yun ang malupit pa ba nun? Show me the results. Bro, sabi ko lang, Bishop, hindi ko sa'yo may turo yung 20 million. Ang kaya ko lang ituro, sir, yung 12 million ko na kinita in 2 years. Wala na ano, sir. Sabi ko, sir, question pa. Sabi niya, wala na. Sign up na kami. Minsan, may mga leader na tatanungin ka, anong resulta? Para sundan lang yung resulta mo. May ganun kasi minsan. Pero before mangyari yan, grabe yung rejections. And that's face to face, by the way. Walang content dito. Kaya ito yung pinaka-topic natin eh. Gaano ka-transform ngayon sa digital? Ma'am, 1 to 10. Parang 1 to 10, gaano ka ka-transform? Sa 5. Bakit 5? Hindi po ako masyadong nagbubusisi sa mga... Yeah. Kaya pa yun. It's okay. I just know how to use the Facebook and I'm Yeah. not completely knowledgeable. Yeah. So gano'n. Tingin ko 5 lang yung ganun kasi. Pero pwede ka mag-7, right? Pwede ka mag-10. Ang good news kasi, pwede ka mag-adjust. Sige, 5 lang ako yan. Sige, it's okay. Mag-6 ako bukas. Gawin ko na yung 6. I'll do it for 1 month. Kaya, sabi ko sa upline ko, sabi ko, ma'am, by the way pala, no, I'm gonna do it for 90 days, ma'am. Pag walang resulta, don't talk to me anymore. I challenge my leader. Gagawin ko ng 90 days. Pag walang resulta, ma'am, pero gagawin ko lahat. 100% I'm gonna commit myself. Even if without you. So, I challenge my upline na mag-create ng challenge. Tapos pag walang resulta, huwag mo na akong kausapin. I'm gonna just leave. Alis na ako. After 90 days, ano nangyari? Resulta. Nangyari ngayon, since alam ko na yung ginawa kong 90 days, hindi ko siya hinulaan, from day 1, ano nangyari? Duplicate. Duplicate na ako. Kasi kaya ko na ituro kasi ginawa ko mismo. Yung mismong ginawa ko, na may resulta na. At sabi ng upline, pati upline ko na mahihain, naging content creator na rin siya. Nang dahil sa akin. Nadamay rin siya.
Pati grupo nila, yung kabilang side niya, nahawa na rin. Ngayon, ako na lang, kinuha nila akong trainer sa grupo din nila. Nang dahil sa ginawa ko lang, na 90 days, crazy 90 days. Na wala akong ginawa, kundi mag-paid ads, mag-content, paulit-ulit na senaryo. Minsan nakita mo ako, nasa Tagaytay ako. Nag-shoot ng video. Kasi yun yung ginagawa ko ngayon eh. Pero yung face-to-face ginagawa ko pa rin naman. Pero depende sa sitwasyon. Pag maramihan, yes, go talaga tayo dyan. Pero pag paunti-unti, meron kang daily ba na ginagawa? Alam mo yung daily? Okay, so ito yung, anong petsa na yan? 6. So simula bukas, ito din yung kalendar ko. Day 1, day 2. Tapos sasabihin ko yan sa upline ko. Upline, ito play yung day 1 hanggang day 14 ko. Please, upline, i-remind mo ko lagi. Lagi mo akong katukin upline. Kumusta na? Accountability partner. Tama yun bro. Kailangan mo nakakampi dito. Kahit si upline mo, kailangan mo rin siyang upline kung saan yung content natin. Hawa-hawa lang kasi yan eh. Yes. At pag na-build natin yan, within 1 month, iba yung power niyan. Para siyang nag-aalala po eh. Tulog ka. Sir Ben, magaling sa ganyan to eh. Content talaga bro. Yung video niya, dami niya eh. Content mo yung inaaway ka ng misis mo. Gano'n. Now, Tapos biglang bibigyan. think about, have you used this one, by the way? Yes. Kaya ako naharap. Pero, naabutan ko yan. ito ba existing ngayon? Wala Hindi na. Meron pa rin naman, kaya lang hindi nagana talaga. Meron Tama. ako sa bahay. Noong unang panahon, ito ba? Yes. Nagamit sa amin ni Sir Jonathan. Ma'am, ano yung favorite mong love songs? Gamit yung CD. Burn mo, no? Gamag pa Burn. Ito, Yan. Oo, napunta natin. Ah. Ganun pa stick Yeah. din sa akin. Stick din yan. yan, ito, nakabili ako nito, tsaka ito. Meron pa ako yan. Ito, ang nabili ko lang ito, tsaka ito. The rest, hindi na po. Nag-iPhone ako before, kaya lang hindi na ako nag-iPhone ngayon. Kaya lang, nagbago ang isip ng hangin. May iTunes na. Ano pa ang uso ngayon? Spotify. Ibig sabihin, Unti-unti nawawala. Unti-unti Tinanggal na po yung- nagiging digital. always. Kaya mas ganapin, kapag hindi ka nag-adapt, mas ganapin. You will Die. You will, Adapt or you will die. you will left behind. Kaya yung team, ang isang team dapat, nag-a-adapt siya ng change. It's all about change eh. Change is non-negotiable by the way. Change is Ano nangyari kay Kodak? Wala na. Si Kodak, anong problema nila? Lack of Vision. Tama eh. Iya, ganun din. At ang malupit nun, yung mga engineer niya, yung IT niya, kinuha ng mga billion-dollar company ngayon, pinahirate, no? Naiwan yung may-ari. Sobrang stress, nakalbo na nga eh. Kasi lack of innovation. So ang isang company kasi, isang grupo, mabubuhay yan kung maraming idea na umusbong. Kaya ako, meron akong tinatawag na change the ladder. Ano ibig sabihin ng change the ladder? Yung mga small tasks na kaya ko lang iutos ko na lang. Okay. Yung mga maliit na mga small things, pero alam ko yung gawin ha. Ako mismo alam ko yung gawin. Why not delegate those things? Kaya nung in-apply ko sa network marketing ko, nakapag-build ako ng after 6 months, under my team, marami akong trainers. Under my team, na naka-angkla sa aking purpose, sa vision namin. So meron akong trainer warrior, meron akong coach sa baba, meron akong, yung mga marunong talaga magturo, under my team. So we just created a structure na maayos. Kasi ang turo sa akin ng mentor ko, from US, change the ladder brother. Passing the baton to the... Pass the baton bro. Yes. Pero sa simula, ikaw magawa. Okay. Ikaw mag-create ng momentum sa simula, at pag nakita nila na yung momentum mo nag-aalab na, madali lang manghawa. Kasi network marketing is all about momentum. Momentum is our best friend, by the way. Yes, leader's best friend. BFF mo nga yan eh. Momentum is BFF. Kaya, remember, in the morning, you have to assess your emotion. Kumusta ang emotion mo ngayon? Kapag negative, pray. Pray, kneel, mag-kneel ka, mag-worship ka. Ipag-pray mo yung mga spiritual warfare natin.
Kaya mapasin mo, content natin, hindi lang basta content. It's more on internal work. How to be a master of your emotion. Kaya simple lang, adapt or you will die. Kaya content talaga ang ano. So change happens so fast. It applies in business, network marketing, industry, music, transportation, food and restaurant business, entertainment, social media, communication, etc. And if you don't act, you will be left behind. So yun po yung masakit. Sige, Sige, question sir, Mike. bro. Mabibigyan mo po kami ng copy niyan. I-try ko siya ano, by the way, meron ako naka-prepare sa inyo naman. Ayun, so So, para hindi tayo possible sana ano naman para Ano natin, ano ba? USB, Ma-print out natin email. dito. Yun na lang. Thank you sir. Thank Para you. yung topic. Dalawa kasi yan, Focus na lang Para po sa isang meta ads, isang content. Apo. So dalawa yung sheet na makuha natin. Checklist siya, so hopefully meron siyang printer. Okay. Pag hindi naman, I can forward it sa Google Docs. I-print mo na lang, ipasa mo sa lahat. Lahat ng troop, lahat ng organization na gusto mo tuto. Kasi ano na yung lahat ko eh. Ano na kasi yung codex? Ano yung codex? Codigo. Codigo yun. Doon, namatay yung sa Nokia, yeah. Nokia, file bankruptcy. Namatay yung sa'yo. Pinatay mo? Wala, kung saan namatay. Some people, Ay, some nawala people, na, no, ubos na. we're gonna create issue, by the way. Ubos So na ito, yun. wala itong smooth ride. Yes. So along your journey, kahit maganda Bubura lang ako. meron pa rin sa'yo magsabi ng hindi ka worth it. Correct. At kapag may nangyari sa'yo ganun, please, don't listen to them. Yes. Yeah. Exactly. Hindi ko ba namin yan? Basta. Kaya alam mo, may natanong sa akin, sir, no, sa podcast, Mike, what is success for you? For me, ang success ko, simple lang. Health, wealth, and peace of mind. Yes, correct. The Sabi ko, most important thing is- Tatlo yung aspect ko na yan. Ma'am, ang good news, yung product ko, ma'am, yung business ko, kaya ibigay sa iyo yan. Yun ang hinahanap mo, di ba? Yes. Yung business ko kaya mag-produce ng health, ng wealth, at peace of mind. Yung peace of mind kasi na tinatawag, yung pagtulog mo, nakangiti ka pa rin. Correct. Paggising mo, you're grateful and happy. Why? Kasi wala kang taong tinapakan. May joy ka lagi sa Yeah. Kaya, alam mo, yan ang bibili ng prospect mo. Hindi yung product mo lang. Bibili ng prospect mo yung health, yung wealth, at yung peace of mind. Kaya ang gusto kasi natin mangyari, parang, di ba kahapon, di ba? Kahapon, meron akong content. Ano kung nakita mo yan? Ano nakita ko? Ano? Ayan, kahapon. Ayaw, nakita ko. Kaya mag Grabe. 20 minutes mo lang. Ang haba naman yan. Murahin mo.